And there you go guys, finally na-unveil na nga ang panibagong foldables ng Samsung, which are the Samsung Galaxy Z Fold 7 and Z Flip 7. At pag-uusapan natin ano ba yung mga upgrades, ano ba yung kaabang-abang na mga panibagong features dito sa mga bagong foldables na ito. Kasi nga naman pasabog talaga ang mas thinner build ng Fold 7 ngayon at ang pangmalakasang thinnest and most refined clamshell yet ng Samsung, which is the Galaxy Z Flip 7. Sobrang na-amaze talaga ako na present talaga nila etong evolution ng mga foldables nila. At sobrang na-appreciate ko yung big changes, yung pag-evolve talaga ng foldables nila, hindi lang sa kanilang disenyo at pati na rin sa kanilang mga features. At katulad nga dito, hawak-hawak ko ang lumang Galaxy Z Flip 6 at makikita nyo na from 3.4 inches cover screen ay talagang nag-upgrade na to 4 inches AMOLED screen ang bagong Flip 7 na may 120Hz refresh rate na rin for smoother interactions. Hindi lang yan, because it also has a new feature and they call it Flex Mode. This is a clever feature on Samsung's Galaxy Z Flip and Fold series that unlocks hands-free magic when you partially fold the phone, usually between 75° to 115° angle. So, pwede po kayo makapag-split screen layout, hands-free use kapag mag-video calls, selfie, watching content without holding the phone, may Flex Cam din, multitasking power, and a lot more. And when it comes sa camera naman dito guys, may 50MP plus 12MP dual rear cameras na siya, and you can enjoy hands-free creativity with Flex Mode at may 4174mAh battery na rin po siya na may 25W fast charging. Available din siya sa Coral Red, Blue Shadow, or Jet Black. Sobrang nagustuhan ko yung Coral Red sa actual guys. Sobrang ganda niya. As in, mabubudol ka talaga kapag makita mo sa actual yung Coral Red. Parang gusto ko na lang siyang iuwi sa bahay. Ganon. And now for the Z Fold 7 naman, ay guys, this is the thinnest. Imagine kapag folded siya, 8.9mm. Ganon po siya kanipis lang. At kung unfolded naman, 4.2mm lang siya. Napakanipis niya lang po at napakagaan. Kasi 215 grams lang po siya. Mas magaan pa po siya sa S25 Ultra. And take note, fold na ito. Ganon po siya kagaan. Nagustuhan ko rin na mas bigger na yung kanyang cover display kasi 6.5 inches AMOLED na rin po siya. Yung main display naman po niya is 8.2 inches AMOLED na rin at may both 120Hz refresh rate na rin. May 200MP main camera na rin po siya and 12MP for ultra-wide and 10MP for telephoto lens naman. Snapdragon 8 Elite na rin po ang kanyang performance and software and One UI 8 with AI features na rin po siya. And now for the prices naman, ayan, ipapa po sa screen. Anong masasabi nyo?